Okay, so last Sunday of September, bago natin talakayin yung pag-uusapan natin ngayon, gusto ko lang mag-scan. Pwede bang itaas yung kamay ng lahat ng taga Bulacan? Taas ang kamay. May taga, ano ba rito? Meron ba ritong taga Bisaya? O, meron, no? Pero yung ngayon na nakatira sa Bulacan, lahat tayo halos, no? O, paki-high five yung katabi mo, congrats, sikat ka na. Sabi mo. Alam niyo kung bakit? Trending na trending tayo ngayon. Sa Senado. Kasi, kundi nyo, lalo na sa mga kabataan, kundi kayo updated, no? Sikat na sikat tayo ngayon dahil sa tinatawag na flood control project. So, ang daming na-expose na corruption, ang daming nalaman na mga sikreto, ang daming mga bagay na nakakagulat. Pero, kung di ako nagkakamali, familiar naman lahat, no, na there's a corruption in the Philippines. Hello. Yun, familiar naman lahat, no, na there's a corruption in the Philippines. Pero nung in-expose yung halaga, nakakagulat, no? Saka take note, sa office kasi ano to sa amin, doon sa Pasig, trending yon. Habang nagtatrabaho, naka-live yung Senate hearing, minsan nanonood talaga kami. Take note, ang pinag-uusapan pa lang is Bulacan and isang sangay pa lang ng gobyerno. Paano kapag buong Pilipinas na at in-include na lahat ng sangay? Nandyan si Customs, andyan si DSWD, andyan si Education. Grabe! Alam nyo kung bakit ko yan minimension ngayon? Kasi related yan sa pag-uusapan natin. No? Hindi ito tungkol sa flood control, hindi ito tungkol sa kung anumang bagay, pero ito ay tungkol sa maling kalakaran na nilakaran nating lahat. Sino rito nagpalisensya pero fixer? Taas ang kamay. Sino rito nung botohan tumanggap ng 2,000, tumanggap ng 500? Walang dumating. Ayun. Alam nyo, yan ang pag-uusapan natin. At ayan ang mali na nilalakaran even ng mga Christian. Take note. Okay? So, kung i-recall natin yung mga preach ni Pastor Ray, ni Pastor Jello, saka ni Kuya Jojo, ang tema natin ngayon, ganun pa rin, it's all about regeneration. Tama? So yung regeneration, in simple term, sa Tagalog, ano siya? Pagbabagong buhay. Sige, meron din akong konting nilagay dito na definition para ma-recall natin siya, and then after this, talakayin natin yung preaching natin ngayon, okay? So yung regeneration, ito yung tema na nilalakaran natin after ng repentance. So ibig sabihin ng regeneration is it's not just a change of religion. It's a change of life. Pwede mong sabihin, paglabas mo rito, pwede mong sabihin, nagbago ako ng reliyon. I am now a born again. Bakit? Kasi umaattend ako sa born again church. Kasi nakikinig ako kay pastor ng born again. Sa ibang nakilala ko. Parang born again na ako kasi kinasal kami ng pastor ng born again. Kinasal kami sa garden, di kami kinasal sa church na traditional. Kaya ako ay born again, no? It's not about that, no? Regeneration o yung born again is not just a change of religion, it's a change of life. Tignan mo yung katabi mo. Born again ba yan? So pag sinabing change of life, new nature in Christ. Born again Christian in Christ. So ibig sabihin, dahil nga regeneration, tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Bakit natin siya tatanggapin? Gospel, no? Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Siya ipinako, inilibing sa 3 araw na buhay muli. Tumakit sa langit. Sino lang nakagawa nun? Only Jesus Christ. Bakit niya inaalay yung buhay niya?
Para sa mga kasalanan natin, para tayo ay tubusin at hindi tayo mapunta lahat ng impyerno at magkaroon ng pagkakataong mapunta ng langit. That's simple. Pero ang tanong, kung tinanggap mo si Jesus Christ, ito yung regeneration na tinatawag, yung new life and new nature in Christ. Ano sabi sa 2 Corinto 5 verse 17? Sige, pwede ba paki-flash para mabigyan natin to ng highlight. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Sa Tagalog, isa na siyang born again. Take note ha, ano daw reason bakit magiging born again ng tao? Pag nakipag-isa na kay Kristo, hindi pag umattend sa GCM. Hindi kapag kakinasal ng pastor, hindi kapag nakinig kay pastor, kundi tinanggap, nakipag-isa kay Jesus Christ. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. New nature in Christ. Okay? So, ito yung tinalakaran nating tema at ini-explain natin ng paulit-ulit na alam ko, naririnig nyo na nung mga nakaraan pa at naunawaan nyo na. Pero, binabanggit ko kanina yung issue natin sa Bulacan ngayon. Alam nyo kung bakit? Kasi even Christian, hindi tayo connected sa issue. Pero nung tinanong ko kanina, may tumanggap pa rito ng pera nung botohan. May nagpapapicture pa rito. Meron ba ritong dumidikit sa politiko? In short, meron ba ritong nabibiktima ng maling kalakaran? Bakit ko ito kinikwento? Bakit ko ito ini-expose? Alam niyo kung bakit? Kasi sa Pilipinas, even in Christian life, even sa mga estudyante ngayon, meron tayong tinatawag na wrong pattern of life na nangyayari ngayon. At yun yung gusto ko maintindihan yung bawat isa na bilang Christian at yung regeneration na tinatopic natin, new life, new nature in Christ, hindi tayo kabilang sa maling pattern na yun. Okay? Ang pag-uusapan natin, ang title ng pag-uusapan natin is Breaking the Wrong Pattern. Yung wrong pattern na dinidikta ng mundo, ang hirap, hindi lakaran. Pero dahil we are now in Christ, yun yung lalakaran natin. Because we have new nature in Christ. We have new life. Okay? So, ang verse natin ay makikita natin sa Roma chapter 12, verse 2. Sabi rito, basahin natin, verse 2. 12 verse 2. Ayon. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ulitin natin ha. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, ito po, isang verse to na nagpapatunay na sinasabi ng Bible na hindi dapat tayo umayon sa maling kalakaran ng mundo. Kailangan meron tayong pattern na sinusunod, which is pattern ni Jesus Christ, no? Hindi yung wrong pattern ng mundo. Okay? So, bago natin pasadahan lahat yan, talakayin lahat yan, meron lang akong isang video na gustong ipanood sa inyo para magkaroon tayo ng pagkakaunawa na minsan may pattern, hindi mo naman naiintindihan, sinusunod mo lang. Sige. Yung video number 2. This mom cuts the head and the tail off a fish before cooking it. What a waste. Her daughter asks, Why do you do this? the mom says, Because my mom did it that way. so the daughter calls grandma and asks the same question. Grandma, why? Grandma says, Because my mom did it that way.
So the daughter visits great-grandma and asks the same question. Why do we cut the head and the tail of the fish? The great-grandma laughs and says, Oh, I only cut it because in 1950 my pan was too small. that's it. It was not a recipe, not a tradition. Great-grandma just had a tiny pan, and we never questioned it. We do this in life, in religion, in culture, in government. We follow tradition and we don't know why. So maybe it's time to ask Why? a little bit more often. That's 1 minute. See you tomorrow. Okay. Pambihira, no? Simple lang pala yung reason. Bakit daw kinakat yung isda bago lutuin? Nagpasa-pasa, no? Simple lang pala yung pinakaunang reason. Maliit lang yung lutuan. Alam mo, in Christianity, pwedeng ganyan eh. First year ko as Christian, mainit ako. Join ako sa ministry. Second year, dapat upo na ako sa bandang dulo na. Third year, di na ako naglilinis ng CR. Pagtungtong ko ng fourth year, dapat yung mga kabataan, sinisita ko na yan. Hindi, ako, nagtatago na ako ng mga mali. No? Hindi na dapat ako na... Merong nature, even in church, na ginagawa ng mga tao. At yon yung reason kung bakit wala tayo. Nung ginagawa ko tong preaching na to, nagbabrowse ako sa Facebook eh. Na-curious ako kasi 2012 yata, nagsimula yata ako dito 2012. Kasi 2012 daw noon, magugunaw ng mundo. May ganung balita. Tapos in-invite ako dito and then the history 2025 na ngayon, so parang 13 years. Ba? So 13 years na ako dito sa church as Christian, no? Naalala ko, nung bago ako dito, nire-recall ko lahat ng mga kasama ko. Yung ginagawa ko to. Habang tumatagal, nire-recall ko sino yung mga nasama ko, kabataan, nanay. Tapos nung in-imagine ko yung church, in-imagine ko yung mga tao, dami palang nawala. Hindi ko na nakakasama. Hindi dahil yung iba, nawala sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung nawala lang ng church. Pero yung tinitignan ko yung mga Facebook story nila, ganito na pala yung pinagkakaabalahan nila ngayon. Meron na palang ganito yung nangyari sa kanya. Meron pumanaw na. Merong ganito na yung napuntahan. Pero ang iniisip ko, bakit kaya nangyayari yun? Bakit kaya may cycle na nangyayari? Alam niyo kung bakit? Meron tayong wrong pattern na dapat i-break natin. At sabi siyang Roma 12:2, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo eh. Kailangan magbago tayo ng pag-iisip para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. In regeneration, lagi nating sinasabi, new life in Christ. Wala na yung dating pagkatao, ito'y bago na. Kasi nga, kasama mo na si Kristo. Pero you are living sa mundo na maraming kasalanan. You are living sa mundo na punong-puno ng tukso. Kaya dapat, in Roma 12:2, sabi diyan, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod sa naganap sa kalooban ng Diyos kung magbabago tayo ng pag-iisip. Okay? Pero later on, pag-uusapan natin na hindi natin yan basta-basta kakayanin ng tayo lang. Kailangan natin ang God. Kailangan natin si Jesus. Point number 1 na dapat nating maintindihan para mangyari breaking the wrong pattern, we need to recognize the wrong pattern. Ano ba talaga yung bagay na nilalakaran natin na mali? Ano ba talaga yung mga bagay na mindset natin na hindi naman tama? O naging tradition na lang, naging mali na lang, akala natin yun na yun, pwede naman pala natin baguhin. So, alin-alin yun? Sige.
unang nilagay ko rito na nakikita ko na nagiging reason at common problem ng lahat is love of money. Money, pera, is not a problem. Hindi siya problema. Actually, tool nga siya eh. Para makatulong, pwede rin para ma-enjoy mo yung buhay kasi kapag may pera ka, mabibili mo yung gusto mo, mapupuntahan mo yung gusto mo. Pero ang problem is yung love of money. Bakit nangyayari lahat ng pagkakamali sa gobyerno? Bakit nangyayari lahat ng pagkakamali sa buhay usually? Bakit na namin nag-aaway dahil sa pera? Bakit merong magkakapatid naghihiwalay? Merong mag-asawa naghihiwalay? Pag pinag-usapan ng pera, you know what? Because of the problem, love of money. Sabi sa 1 Timoteo 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Take note, hindi diyan sinabi na sapagkat ang salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Nilagyan ng pag-ibig. Pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Okay. Marami sino dito nagtatrabaho na? Taas ang kamay. O may asawa nagtatrabaho. Merong anak na nagtatrabaho. Merong tatay na nagtatrabaho. Nanay na nagtatrabaho. So marami, no? At common problem, common problem, bakit ang Christian nawawala sa church? Nawawala ng Sunday? Hindi na maramdaman? Pangapat, nanghihina? Yung iba tumatalikod? Number 1, kakatrabaho. At bakit natin yung ginagawa? Minsan, ito, nakita ko nga eh, meron akong mga kaibigan dati na parang okay sila. Na okay naman yung trabaho nila, pero dumating yung point na they want more. Even Sunday na yung nag-iisang araw ng Panginoon na ibibigay natin, hindi na maibigay. Bakit? Nagtrabaho. May pinasakan ng side hustle. At ayan yung pattern ng mundo. Love of money. Pag nanood ka sa Facebook, ang sabi, iwan pamilya. Di ba? Ganun yung pattern. Focus ka sa goal, iwan pamilya. Meron pa nagsasabi na kung gusto mong yumaman, kailangan talikuran mo lahat ng kaibigan mo na meron ka. Meron pang nagsasabi na magpumili ka ng sasamahan mo. Huwag mo nang kilalanin yung iba. Kung gusto mo daw maging successful sa buhay. Akala natin, pag sinabing success is all about money. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pattern na tumimo sa isip natin, even Christians nowadays, love of money. Pagmamahal sa pera. No? Alam niyo, hindi ko masisisi, no? Bakit tayo magtatrabaho? Bakit gusto natin kumita? Kasi kung meron tayong pamilya, meron tayong pangarap. Pero ang sinasabi kasi ng Bible, you cannot serve two master eh. Hindi mo pwede ka magsilbi sa Diyos, Panginoon mo siya. Panginoon mo yung pera. Alam niyo kung bakit nagiging Panginoon mo yung pera? Kinakalimutan mo si Lord dahil sa kakagawa ng pera. At dati, akala ko, kapag kumita ka na ng ganito, parang okay na, mag-i-stop ka na. Pero ang nature pala ng tao, may interest na malaki-malaki yung nakukuha mo, lalong gusto mo ng gusto. Nung yung Senate hearing, pagka pinapakinggan ko, kasi si Mika, kwento kami kahapon, yung in-interview doon, kaklase niya nung high school, yun yung driver na nagdadala raw ng pera kay isang congressman, mali-maleta. Naisip ko, bakit mga tao na to ay yayaman na? Pero bakit gusto pa ng magpayaman, di ba? Milyon na ang pera. Billion na ang pera. Bakit parang gusto pa nila more and more and more? That's the pattern of this world. That's the nature of human. Maghangad. Ngayon, kailangan maintindihan nyo na even sa atin na lahat na nandirito,
We need to break the wrong pattern. At number one, kailangan i-recognize mo ano yung wrong pattern na yun na pwedeng mangyari sa atin at nangyayari na sa atin. Love of money. Na yung tipong ipagpapalit natin si Lord, yung oras kay Lord dahil sa pera. Dahil sa paggawa ng pera. Usually, lagi ko narinig yun, wala ako ng Sunday kasi may trabaho kami. O kaya, yung iba talaga, hindi natin may iwasan, no? May makapasok ng Sunday. Pero yung buong linggo, pati day off, no? Hindi na, kahit devotion nga, na magbabasa ng Bible, pananalangin, hindi na yata nagagawa. Bakit? Puro love of money ang ginagawa. No? So, isang bagay na dapat maintindihan natin, at lagi kong pinangahawakan, Matthew 19 verse 26, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Lahat ng meron ka ngayon, isang iglap, kayang bawiin ni Lord. Amen? Pero lahat din ng wala ka, isang iglap, kaya rin ibigay ni Lord. Amen? At magsisimula yung ganung bagay, saan? Pananampalataya. Pero paano mo masasabi na meron kong pananampalataya kung pinagpapalit mo si Lord sa love of money? Yung araw mo kay Lord, hindi mo binibigay. Pinagkakait mo pa na may option nga naman, pero hindi mo ginagawa. So, ayan yung pattern na isa na pwede nating i-recognize na common, na nagiging problema ngayon, love of money. Okay? So, in regeneration, bakit ko to binabanggit? No? Kasi, new life in Christ, we are now here. Mga born again tayo. No? Pero, baka hindi natin napapansin, merong love of money sa puso natin na dapat ma-recognize natin na mali pala to, hindi pala dapat ganito, dapat iasa ko sa Panginoon lahat. Hindi ko sinasabing huwag ka magtrabaho, pero yung pagmamahal ng sobra to the point na yun na yung Panginoon mo, yun ang mali. Kasi ako, even ako, sa office minsan, meron kaming Unite, yung Thursday na cell group. Minsan, nag-join ako, naglalakad pa ako 8:30 na yun, pauwi, galing pa akong trabaho, pauwi pa lang. No? Pero hanggat maaari yung mga ganun, kasi hindi mo, alam ko, iba-iba tayo ng nature ng work Merong kailangan, kumari mga nurse, kailangan doktor, dumutin ng linggo, no? Meron ditong mga aircraft mechanic na minsan pinapatawag ng linggo kasi may aeroplanong kailangang gawin. May mga iba-iba tayong nature ng trabaho, pero isa lang ang common na magkikita-kita tayo. Kahit anong trabaho yon, gagawin mo for the glory of the Lord. That's why, dahil ganun yung mindset ng mga Christian, hindi mawawala si Lord sa oras natin. No? May testimony ako narinig, no? Kay pastor, no? Na pag lunch break, nagpa-Bible study. Kahit nagtatrabaho. No? So, hindi pinipigilan magtrabaho, hindi pinipigilan gumawa ng pera, kumita ng pera, but the concept, love of money, not just money, love of money, that's the problem. That's the pattern na kailangan nating i-break. Okay? Pangalawa, pattern of the world. Unang Juan chapter 2 verse 15 to 16. Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagbumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So ito yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yung pride sa buhay. No? So, yan yung common, no? Ayan, sige, Pastor, ano nga yung English version? Desires of the flesh and desires of the eyes and pride of life is not from the Father, but is from the world. No? So, common, ito mismo, yan, common yan, kahinaan natin. So, meron nga akong, actually may video, hindi ko yata napaplay sa kanya, pero yung kawalan ng contentment ang nangyayari, yan yun Nagkaroon ka ng bike,
masaya-masaya ka, pero nakita mo merong motor na inggit ka. No? So, parang, ang buhay natin, dahil sa pagmamahal sa libutan, pagmamahal sa sarili natin, yung pattern ng mundo, nalalakaran natin, yung maling kalakaran. At, ang sabi ng Roma 12:2, na main verse natin ngayon, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo. Magbago tayo ng pag-iisip. Di ba? So, sa gayon, magagawa ninyo ang kung anong mabuti. No? So, ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, kailangan ma-recognize natin yung wrong pattern na pwedeng mangyari sa atin at nangyayari sa atin to break the wrong pattern. Ayan yung point number 1. Point number 2, renew your mind. Ito nga yung sinasabi kanina sa Roma 12:2, no, na magbago kayo ng pag-iisip. So bago natin na-explain yan, may video rin ako na ipe-play, no, yung point na yung 3. We pray for healing, but ignore what we're eating. We ask God to restore our bodies while consuming what the system feeds us without question. And now, the church is sick, not just spiritually, but physically. They gave us fake food, processed, poisoned, packaged with lies. It's called normal, but it's not natural. It's called safe, but it's silently killing us. We are temples of the Holy Spirit, but we treat our bodies like trash cans. We fast for spiritual breakthrough, then break the fast with chemicals and toxins. We pray for energy, but fuel ourselves with sugar and stress, and the enemy smiles. Because a sick Christian is a distracted Christian. Why is the church tired, inflamed, foggy, exhausted? It's not just warfare, it's what's on your plate. Because when the food is fake, your body suffers, your mind dulls, your spirit slows. This isn't about vanity, it's about stewardship. You can't preach the gospel to nations if you can't get out of bed. You can't cast out demons while battling diseases you fed yourself. They want you sick because sick people are easy to control. But heaven calls you to be free, to be sharp, to be strong, to be ready. So eat like you have a calling, live like your body matters, think like a temple, not a slave. Because you weren't made to survive off their system. You were made to thrive by His design. Okay. So itong part ng renew your mind na to, no? Na-gets yung video, no? Gusto natin mag-serve kay Lord and we are praying na, Lord, pagpalain mo po ang buhay ko, bigyan mo po ako ng maayos na kalusugan. Pero gabi-gabi, minom ka ng soft drinks. O kaya, Lord, sana Lord, hindi po sumakit yung tiyan ko every night o kasi na-acid ako Lord lagi. Pero lagi ka na sa coffee shop, no? Maya ka nagkakape na acid, no? So, ang ibig sabihin lang ng video na yon, kaya ako yung plinay, kung minsan yung pinapanalangin mo, taliwas yung ginagawa mo eh. Tama? Pero we are expecting answered prayer, no? Lord, sana po madala ko rito yung magulang ko o yung kapatid ko. Pero pag nasa bahay ka, tamad ka. Lord, sana po madala ko yung anak ko. Pero kapag ka nasa bahay ka, wala kang maayos na relationship sa anak mo. Lord, sana po makapagbahagi ako ng Word of God sa office. Pero, kung ano-ano yung pinapakita mo, nakiki-join ka sa mga kalokohan, wala kang maayos sa testimony. Renew your mind. Baguhin mo yung pag-iisip mo, hindi ka gaya ng mundo. Kasi, typical concept, no? Na Lord, sana pagpalain po ako, sana financially, magkaroon po ako ng blessing. Pero anong sabi ng Bible? Subukin mo ako, di ba? Ayaw mo mag-tithes ng maayos. Doon pa lang, hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay.
but you're expecting more. Kahit anong trabaho ko, bakit parang ako makaipon? Nasubukan mo na magbigay kay Lord? It's not hindi ito preaching ng all about yayaman ka, pagpapalain ka, hindi eh. Pero ang pinag-uusapan natin dito, sundin mo muna si Lord, then let's see. Tingnan muna natin kung pag sumunod ka kay Lord, tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi ang ginagawa natin, marami tayong gustong makamit, no? Marami tayong gustong gawin, pero taliwas yung ginagawa, yung action natin. Marami tayong hinihiling kay Lord, no? At ito pa, dito sa Renew Your Mind, yung pattern kasi ng mundo natin, lagi kasi yung more on ako. More on puro ako. Hindi si Lord. Ayan yung pattern ng mundo no? Pero dahil nga i-renew natin yung mind natin, we are now new nature, lalakaran natin in Christ. Kaso ang hirap. Alam niyo kung bakit? Sabi sa 1 Pedro chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. So, ang kaaway o ang devil na kaaway natin, alam niya kung saan ka atakihin. Alam niya kung saan ka mahina. Ang gagawin ng devil, no? Ito si hindi nagbabasa ng Bible to, bigyan ko ng problema. Kasi wala namang maaalala promise of the Lord to eh. Manghihina na agad to. Bakit? Wala namang alam na word of God yan. O ito si ganito. Siguro bigyan ko to ng failure sa ganito kasi hindi naman nagpe-pray yan eh. Walang alam na panalangin yan. Kabisado lang yan yung ama namin. Ayun lang, pero hindi siya nagpe-pray ng talagang sa puso. Alam niyo kung bakit? Bantay sarado tayo ng kaaway eh. Para siyang layo na laging, sabi nga nakaabang. Ngayon, kung alam mo na ang devil double time sa end times, yun yung pinipresyon na karaan eh. Ano gagawin natin ngayon? Yung kaaway mo, nakabantay sa'yo, lagi kang binabantayan kung kailan ka niya atakihin. Palakasin mo yung sarili mo. Ano ba yung way natin para palakasin yung sarili natin? The basic, na lagi nakakalimutan natin. Word of God. Prayer. Pananalangin. Pagbabasa ng Bible. At common na problema nating lahat. Hindi nakapagpasa ng Bible. Kulang-kulang ang panalangin. Paano natin marirenew yung mind natin? Sa punong-puno, sa lugar na punong-puno ng tukso. Sabi nga kanina, hindi dumating yung bibigay ng yung pambili ng boto, hindi dumating, no? So, minsan, ang nasa mindset natin, okay lang yan, hindi ko naman sila boboto eh. Kunin ko to, sayang eh. Pero paano mo magagawa yung renew your mind kung ganun yung kaisipan mo? Pero alam mo kung bakit maging ganun yung kaisipan mo? Kasi alam ng Diyos, alam ng kaaway kung saan ka mahina. Kasi nagkukulang ka sa Diyos. At pangalawa, love of money, kung babalikan natin ng nakaraan. Alam ng kaaway kung saan tayo atakihin eh. Pero, kung tayo ay naka-foundation, regeneration, nilalakaran, o naka-foundation tayo kay Kristo, syempre, magbabasa ka ng Bible, mananalangin ka, at yung mga bagay na yon ang sasangga sa kaaway. Anong sabi nga? Manalangin ka at magbantay. Di ba? So, meron pang ang version eh. Di ba? Yung espiritu ay handa, ngunit ang laman ay mahina. No? I think, kung di ako nagkamali, sa Matthew yun. No? So, yung verse na yun. Bilang tao, kailangan nating i-break yung wrong pattern. Number one, i-recognize yung maling pattern. Pangalawa, kailangan nating i-renew yung mind natin. Kung may gusto kang hinihiling ka sa Panginoon, meron kang pinapanalangin, ganun dapat yung maging action natin, kung ano yung magiging resulta nun. No? So, gusto mo ng good health? Ayusin mo yung kinakain mo. Gusto mo ng salvation ng pamilya mo? Simulan mo sa sarili mo.
gusto mong ng bagay, gusto mong gumaling kung may sakit ka na? Magtiwala ka sa Panginoon, manalangin ka. Eh paano kapag gumaling ka na? Kakalimutan mo na uli. No? So, ito mga bagay na basic, pero dapat maalala natin. Kabataan, nanay, breaking the wrong pattern. Renew your mind. Point number 3. Rely on God's power. No? So, ayun nga, gaya na sinasabi ko, yung breaking the wrong pattern, i-recognize mo kung ano yung mali, i-renew yung mind mo, hindi talaga natin yan basta-basta makakaya sa sarili lang natin. Kailangan nating mag-rely on God's power. Sabi sa Roma 12:2, di ba? Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo. Sige, basahin ko ulit. So yung kasunod nito is verse 3, sabi rito, dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So, yung mga bagay na nangyayari ngayon sa buhay natin, hindi natin talaga yan mapagtatagumpayan ng sarili lang natin. Kasi nga, naka-foundation tayo kay Kristo. So, yung bagay na yan, even the Philippines, nung iniisip ko nga, grabe na yung korupsyon sa Pilipinas, sobrang talamak. Parang wala nang pag-asa. Yung iba, ang sinasabi, Pilipinas, bakit ganun? Ang hirap mong mahalin. To the point na yung iba sa abroad na nag-migrate, doon na lang sila. Kasi yung dito, nagtatax ka, hindi mo napapakinabangan, ang pangit ng transportation. So lahat yan napatunayan ko kasi yung first time ko lumabas ng bansa, sabi ko nga nun, nagkukwentuhan kami, sabi ko, ako wala akong pangarap mag-abroad eh. Hindi ko pangarap mag-abroad, hindi ko pangarap mag-migrate sa ibang bansa. Pero nung nakapunta ako ng ibang bansa, dahil sa trabaho, no? 2 bansa yun, nakita ko yung kaayusan at kaibahan nila sa Pilipinas. Parang pwede pala talaga na, doon naman nirahan. Kaya pala yung mga pinsan ko, nagpo-for good sa ibang bansa. Doon ko naiisip na, kaya pala ganun. Kaya pala merong mga tao na nangangarap na for good ako sa Australia, dito na ako sa US, dito na ako maninirahan sa Singapore. Ganun pala, nasabi ko yun sa sarili ko. Pero, pag inisip mo, yung Pilipinas, grabe, cancer. Cancer na yung korupsyon, ang gulo, ang pangit na sistema. Pero alam nyo kung ano lang pwede magbago sa Pinas? Only Jesus can save the Philippines. Pakitignan mo yung katabi mo at magsisimula yun sa'yo. Pakisabi. Meron ba rito, ito sa mga kabataan natin? Kasi, talamak ngayon, nagra-rally. May pumunta ba ito sa Luneta, nung nakaraan? Wala naman. Sa Giginto, nung nakaraan, meron bang nakilakad? Hindi ko sinasabing masamang mag-join doon, pero baka mamaya, bilang Christian, we are doing that, pero nakakalimutan natin ipanalangin yung Pilipinas. Kasi yung one time, pauwi ako galing office. Sa EDSA kasi ako dumadaan nagdadrive ako pauwi. Meron doon sa EDSA Shrine, sumisigaw. Bumusina, lahat ng galing sa korupsyon. Binabad ko yung busina ko. Bubusina ako. Pero after nung busina na yun, inisip ko, kung may mga Christian kaya doon, nagagalit sila sa gobyerno. Pero may time kaya na pinapanalangin nila yung gobyerno. Tayo ba, yung ginagawa natin, sinasamahan ba natin ang panalangin? O baka wala? Kasi kung wala, talagang hindi mangyayari. Kasi bakit?
Diyos lang ang kayang gumawa ng milagro. Siya lang ang makakapagsalba sa bansa natin. At yung wrong pattern ng mundo, siya lang ang kayang mag-break nun. Kaya we need to rely on God's power. Sabi sa point na nilagay ko dyan, Christianity is not self-reformation, but spirit transformation. Yan nga yung ikalawang Korinto 5 verse 17 na binanggit na rin natin kanina, no? So, ang sino man nakipag-isa na kay Jesus Christ, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, kundi ito'y napalitan na ng bago. So, dahil nga ganon, dahil nga ang Christianity is a spirit transformation, yung pattern ng mundo o yung nangyayari sa mundo, titignan natin in a spirit concept, no? In a Christian perspective. Ganito yung nangyayari sa Pilipinas, imbis na magalit ako ng sobra, ipapanalangin ko yung bagay na to. Bakit? Kasi sabi sa 1 Pedro 5 verse 8, ang kaaway ay parang leon na nag-aabang. Ibig sabihin, ang bagay na nangyayari sa mundo ngayon, dahil yan sa gawa ng kaaway. Kaya, we need to rely on God's power. Kung tayo ay nagre-rely sa kapangyarihan ng Diyos, kailangan magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. At ayun yung maging sandigan natin. Kaso ang problema ngayon, even Christian is sick. Sabi kanina sa video, a sick Christian, madaling kontrolin ng kaaway. Bakit? Hindi ka na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ngayon, masisisi mo ba yung sarili mo dahil may sakit ka na ngayon? Hindi. Ang pinag-uusapan natin dito, wala ka pang sakit ngayon. Tignan mo yung sarili mo, alagaan mo na parang isipin mo na templo ka ng Diyos. Isipin mo na yung ginagawa mo, merong pwedeng maging bad. Ito nga, sabi sa akin, dahil nga malapit na kaming ikasal sa December, ang laging payo sa akin ng boss ko, sabi niya, alagaan mo yung sarili mo simula ngayon. Kasi, magpapamilya ka na eh. So, paano ka magkakaroon ng maayos na pamilya kung ikaw yung aalagaan kasi may sakit ka? Bedridden ka o kaya meron kang, paano mo pasusustentuhan ng maayos yung pamilya mo kung ikaw, lahat ng kinikita mo para lang sa gamot mo. So, kailangan mo alagaan yung sarili mo. Ang iniisip ko, tama yun eh. No? Pero in Christian world, sa atin, ganun din. Paano maglilingkuran ng Panginoon kung hindi mo iingatan din yung sarili mo? But sometimes, inaalaw talaga ang sakit, no? Paano patunayan mo ang Diyos ay nagpapagaling? Pero iba yung dahil sa kapabayaan mo. Iba yung dahil sa sarili mo. At ayun yung bagay na nangyayari ngayon. Kasi nga, mahina tayo. Ang tao mahina. Kaya we need to rely on God's power. We need to break the wrong pattern. I-recognize natin yung maling pattern. We need to renew our mind. And we need to rely on God's power. Sabi sa Roma 12:2, no, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo. Magbago tayo ng pag-iisip, no? So, lagi nating nire-recall yung sinasabi ng ikalawang Korinto 5:17 na ang nakipag-isa na kay Jesus ay isa ng bagong nilalang. The question is, always ask yourself, ligtas na nga ba talaga ako? Nakipag-isa na nga ba talaga ako kay Jesus Christ? Kasi yun lang yung way para mabuhay tayo rito ng merong tamang pattern sa mundo at hindi sa wrong pattern. Ano yun? Accept Jesus as Lord and Savior. Wala nang iba. Kasi mahina tayo, maraming tukso, andyan ang diablo, pero kapag naka-foundation ka kay Kristo, doon mo malalagpasan ang wrong pattern ng mundo. Pwede ba lahat tayo tumayo? Isa sa mga bagay na natutunan ko at naaalala ko nung bata pa ako,
Hindi pa malinaw sa akin yung Word of God. Hindi pa ako tumatanggap kay Jesus Christ that time. Hindi ako naglilingkod kay Lord. Elementary pa lang ako. Pero nung dumaan kami sa sunod-sunod na problema, yung pamilya namin, tanda-tanda ako that time nung umiiyak ako noon kasi yung tatay ko, nagkaroon siya ng problema, hinuli siya ng NBI. Sa harap ko, umiiyak ako nung bata ako. Ang hindi ko makakalimutan na panalangin ko at sinabi ko, Lord, huwag mo po kaming papabayaan. Yung salita lang na yun, batang ako na hanggang ngayon, tandang-tanda ako, habang umiiyak ako, sabi ko sa isip ko, Lord, huwag mo po kaming papabayaan. 4 kami magkakapatid, ako po yung panganay. Nung time na yun, yung bunso namin, months old pa lang, nakapanganak pa lang. Maaga ako naging parang namulat sa katotohanan. No? Kaya parang matured yung tingin ng iba sa akin. Minsan, akala nila, nung nag-aaral ako, ang bata mo pa, pero ganyan ka na mag-isip. Kasi, namulat ako sa realidad ng mundo. Hindi kami lumaking mayaman, hindi kami lumaking nepo baby, sabi nga ng iba. Pero, habang lumalaki ako, at lalo na nung nakilala ko si Lord, every time na i-recall ko yung pagkabata ko at yung sinabi ko na yung panalangin na hanggang ngayon tumatatak sa akin kung paano ko siya sinabi. During that time, umiyak ako at hindi ko alam kung ano mangyayari sa amin. Grade 5 ako, tanda ko na. Lord, huwag mo po kami papabayaan. At kung titignan ko yung bagay, kung nasan ako ngayon, nasan kami ngayon, isa lang ang masasabi ko. Salamat. Kasi bata pa lang ako, natutunan ko na pala na i-rely yung buhay ko sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan, ang pinakamagandang mangyayari sa atin, maranasan natin na hindi tayo kayang tulungan ng kahit sino. Dumating yung part sa buhay natin na hindi tao ang makakatulong sa akin. Hindi magulang ko ang makakatulong sa akin. Hindi doktor ang makakatulong sa akin. Hindi kung sino man ang makakatulong sa akin, kundi ang Diyos lang. Kapag nirelay natin ang lahat sa Panginoon, ibinigay natin lahat sa Kanya, doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Bakit? Kasi sa mundong to, ang daming masamang pangyayari, ang daming unexpected things, ang daming gusto mong gawin, no? Pero, nung natatandaan ko yung bagay na yon, yung sinabi ko na yon, at ikukumpara ko siya ngayon, sobrang hindi kami pinabayaan ng Diyos. At ang reason nun, nirelay namin sa Kanya lahat. Ang buhay namin ay nirelay namin sa Kanya. At sa lahat ng may sakit dito, sa lahat ng may problema, sa lahat ng may panalangin o may gustong makuha, may gustong matupad, may sakit na iniinda, meron dito namumroblema, nawalan ng magulang, meron ulilang lubos na, namatayan ng anak, meron dito nahihirapan sa sakit, meron yung magulang hindi okay, merong broken family. Isa lang ang bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon. We need to rely on God's power. We need to break the wrong pattern. Mahirap ang bagay na yan sa sarili natin. Pero dahil tutulungan tayo ng Diyos, tutulungan tayo ni Kristo, lahat ng bagay ay imposible sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na to. Salamat po sa salita mo na binigay mo po sa amin. Salamat dahil hindi mo po kami pinapabayaan, Panginoon. Salamat po sa mga paalala. Salamat po sa pagpapala. Salamat po even sa pagpapalo sa amin, Panginoon. Salamat sa mga bagay na maganda para sa amin. Salamat sa mga bagay na nagbigay din ng sakit sa amin. Alam namin, Lord, na meron kang reason sa lahat ng bagay para turuan at tulungan kami. At hinihiling ko sa buhay naming lahat,
maging ako na yung lingkod. Ama, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo po ang bawat isa na nandirito sa aming maling pamumuhay, sa aming pagwawalang bahala, sa aming maling gawi. Patuloy na turuan at tulungan mo kami na ang buhay namin ay lagi maging kalugod-lugod sa'yo, lakaran yung pattern mo, Panginoon, at hindi ng mundong ito. Sa lahat po na nangyayari ngayon sa mundo, hinihiling po namin yung pagsama mo sa amin, sa lahat po ng problema na nararanasan namin. Ikaw po, Panginoon, ang pag-asa namin, Panginoon. Lord, patuloy kaming nananalangin sa lahat po ng aming kapatid, mga kapatid na merong karamdaman, nag-undergo ng operation, meron dito, Panginoon, na nawalan ng kanyang anak sa sinapupunan. Lord, meron kang reason. Hindi ito madaling tanggapin, pero alam namin, Panginoon, meron kang reason sa lahat ng bagay. At inihiling po namin yung complete healing, yung comfort, at sa mga kabataan po namin na nandirito, lahat kami, Panginoon, nangangarap, lahat kami, Lord, gusto, Panginoon, tumulong sa mga magulang namin, gusto makaahon sa hirap ng buhay. Lord, Ikaw po ang nagbigay sa amin ng bagay na ito. Ikaw po ang tumupad sa aming mga pangarap, Panginoon, nang hindi ka namin nakakalimutan. Hindi kami lumalayo sa iyo, Panginoon. Dahil naniniwala po kami, kaya mong ibigay ang lahat ng bagay. Lahat ng wala kami, kaya mo itong ibigay ng isang iglap, Panginoon. At ganoon din po sa mga nanay at tatay namin, Panginoon. Patuloy hinihiling po namin yung maayos na kalusugan sa kanila, Panginoon. Yung enjoyment, yung happiness sa kanilang puso, sa pagpapalaki ng mga anak. At patuloy, Panginoon, yung bawat isa, Panginoon, yung enjoyment namin sa pagsisilbi sa iyo, sa paglilingkod sa iyo, ibigay mo po ito sa amin. At yung pagbabago po ng buhay, Panginoon, yung true regeneration ay maranasan po ng bawat isa. At patuloy na wala pong ibang maitataas sa aming buhay, kundi ang pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ng pagpapala, pag-iingat, i-extend mo po ito sa aming mga pamilya na wala rito ngayon, Panginoon. Patuloy na sa iyo lang po kami nakasandigan, Panginoon. Sa gulo po ng mundo, ano man po ang dumating man po yung kaguluhan, pero dahil naniniwala kami sa iyong salita at sa iyo kami nakatingin, hindi po kami mababagabag at magkakaroon po kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa lahat, Ama, at patuloy sa oras na to, patuloy mo po kaming samahan, Panginoon. Salamat po sa mensahe mo, sa iyong salita. Purihin ka sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.